we all know that there is something good in all of our hearts, but there is also evil within all of us. I have to give you a chance, no? This committee will give you a chance. Sana yung katapangan nyo, ipakita nyo sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Hindi ba samang umamin sa kasalanan? Wala namang perpekto eh, lahat tayo nagkakasala eh. Pero aminin natin. Malinaw pa sa sikat ng araw, nilakad nila, inoperate nila, mga taga-pogo yun, so maraming pera. Alam na alam nila pag mga Chinese, areglo. Wala naman inutos na mali si Sir Jollet, Your Honor. Colonel Guevara, you want to say something para tulungan ka ni PNP Chief? Dahil ang pagsasabi ng totoo, malaking bagay para sa ito. Remember, no, na alam namin na you were supposed to sign that affidavit during the pre-investigation, but suddenly you went to Thailand, and going to Thailand, siguro nag-isip ka, ayaw mo siyang pirmahan because you are all one for all for one thing. So, I think, dito mo pakita yung tapang mo. Colonel Guevara, kausapin mo yung sarili mo. Ngayon, kung magsisinungaling ka pa rin, then wala na kami magagawa. And even the chief PNP, wala na siya matutulong sa'yo. Go ahead. Good morning, Mr. Chair. Thank you for recognizing me, Mr. Chair. I'm Police Lieutenant Jollet Guevara, the former Chief DSOU of Southern Police District. I led the operation. That's why we are here. The operation that we conducted that is resulted to this situation. I admit and I admit everything that happens under my leadership that brought us here. So I ask for forgiveness for giving this trouble to everybody. I was the one who planned during the operation. I divided team into 4 groups, designated at each and every team with a competent officer. Things went through. After the operation, before the operation, it is well coordinated with my former district director. After the operation, it was well coordinated, and then investigation happened, and this resulted to this. But Mr. Chair, that's the only thing that I can say. I admit that with my leadership, with this operation, I committed operational lapses. Okay, Colonel Guevara, sige, thank you so much. Medyo napahaba yung sinabi mo, pero we believe in this pre-planned tong situation na to na nangyari sa inyo sa operation. And si Magsalos, gusto mo magsalita? I am Police Major John Patrick Magsalos, the former substation commander of Tambo Police Substation under Parañaque Police Station. I would like to say that this is my first time being charged by this kind of charges. If you can check my records, Your Honor, Mr. Chair, I was never been charged ever since my career. Wala po kaming control doon. Even with the case build-up, developing ng trabaho, Mr. Chair, Your Honors, wala po kaming alam doon sa Parañaque, sa Tambo Police Substation under my leadership. Gusto ko lang sabihin to, Mr. Chair, to yung character ko as sinasabi na scalawag. Hindi po ako ganong tao, Mr. Chair. Major Quijana. Yes, Mr. Chair. Good morning po. Your Honor, sa ating pong NCRPO Chief, sir. Good morning po. First time ko na-assign ng NCRPO, SPD. So, parehas kami ni Sir Guevara. 1 buwan pa lang din po ako doon sa SPD. And I was assigned as Deputy Chief DSOU.
Sumusunod lang po ako sa order, Your Honor, Mr. Chair. Ginagawa ko po yung trabaho ko ng maayos. Gusto ko lagi mag number 1 ang napupunta akong unit. So may order sa'yo na I'm just only a deputy, Mr. Chair. so ang order nanggaling kanina kay Guevara o kay Mariana? We just only following orders from our superiors, Your That- Honor. Sino yung nag-order sa'yo? Of course, my chief of the SOU, Your Honors. Pero would you agree that all of this was pre-planned? Kasi lalabas Major Quijana. Lalabas siya. So, kaya nga ako nagbibigay ng fair warning sa inyo ngayon na before these members will start their queries, lalabas talaga. So, I'm giving you a fair warning para at least wag niyo sabihin na naging adverse agad ang committee ito sa inyo. The reason why I'm trying to do this and let you speak is for you to really rectify. Na sabihin nyo na nagkamali na kami, na pinlano namin, na natukso kami sa pera. Those will mitigate the problem. Kasi kami, somehow, well, ako personally, pag nakita ko sa inyo yun, I will convince my members to withdraw yung ating pong contempt ninyo. Pero pag hindi namin nakikita yon sa inyo, we will be having a hard time to decide as well. Kasi alam na naman namin yung story with all the documentary evidences, with all the lower ranks who are trying to tell us their what happened inside. Tapos itong mga bagong mga witnesses na darating dito. So, alam na namin yung buong storya. So, Major Quijana, inutusan ka. Ano exactly inutos sa'yo? Yung sa operation namin, Your Honor, wala naman inutos na mali si Sir Jollet, Your Honor. Hindi ba mali yung 27 ilabas nyo na lagay nyo sa box, hindi nakasama sa inventory? I think that was wrong. Bakit nyo dinala nang hindi nakita ng mga nag-seize, nag-investigate, nag-inventory? Mali yun This is your chance. Kasi after this, I'm sorry, pero wala na kami bibigay na ganitong pagkakataon sa inyo. Please. Pinlano nyo po ba kasi alam nyo na yung mga in-check maraming pera? Pinlano nyo po ba, Major Quijana? Sa totoo po, Your Honor, ang sabi po kasi ng deponent namin, Your Honor, may mga baril po talaga. May Bushmaster, saka po pistol, At may mga pera. at may mga pera. Totoo Correct. po yun. Kasi yung mga pera daw po na yung galing daw po sa human trafficking, Your Honor. Yes, oo. At wala kayong nakuhang baril, di ba? Aminin mo na kasi mamaya lalabas din yan. Your Honor, kasi po yung pong usapin na to, Your Honor, nasa court na po. Actually, may Correct. hearing po next week. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, brother, forgiving ang PNP, forgiving ang House of Representatives, forgiving ang Filipino people because in bravery, in being truthful to what you're going to say, andun yung katapangan. Yung totoo po, Your Honor, wala naman po kami talagang pinlano na Okay, o sige, salamat na. kunin po yung pera. Okay, sige. Thank you, Major Quijana. Pio Quinto, sige. Magandang umaga po. Perimeter security lang po ako. At wala po akong kinalaman sa kung ano man po akusasyon na binabato sa iba. Makikita po sa affidavit ng mga kasamahan ko na wala man lang isa sa kanila na nagsasabi na may ginawa akong mali o illegal. Ganun pa man po, humingi po ako ng pangunawa sa inyong komite
at sa aming namumuno na sa NCRPO na kay General Jose Melesium Nartates kung ano man po ang nagawa namin, kung ano man po ang nangyari ngayon po sa pag-iimbestiga niyo po. Salamat po. Okay, maraming salamat. But you were approached by the group of the pre-investigating team, di ba? Na-approach ka nila before Opo, Your Honor. na sabihin lahat yung katotohanan sa kanila. Opo, Your Honor. What happened? Na hindi ka nag-sign ng affidavit sa kanila? Will advise po ng lawyer ko na wag na raw pong magbigay ng affidavit dahil may criminal case ka na kayong haharapin at ongoing na yung administrative case mo, baka mapasama pa yung pagbigay mo at bago-bago ng affidavit sa kinaharap mong kaso. Nag-stick lang po ako sa advice ng lawyer ko, Your Honor. Yan na nga eh. Sometimes ang problem natin yung ating mga lawyer and even kay Colonel Guevara Colonel Guevara, kasi yung mga sinasabi mo dito nung last hearing, nung naririnig ko, kasi yun din ang sinabi doon sa affidavit eh. So there's walang pagkakaiba yung ibang sinabi mo doon sa affidavit na hindi mo pinirmahan eh. Sa akin, personal kong damdamin dito sa mga Chinese, medyo masama po yung loob ko para po sa akin dun sa mga nangyayari. It so happen na yung target po namin is baril po. Baril po. At nandun naman po sa mga applications ng search warrant po, nakita ko rin po may picture po si Sirlin, si Boss Lin, na may hawak pa pong mahaba niya. Maraming Thank you. salamat, Thank you. Demokrito. And we all agreed na marami kayong mga accomplishment. Lahat naman tayo, marami tayong accomplishments eh. Kahit kami mga rito eh. Pero may mga failures din kami. After this, talagang we will close that door. Dahil pinagbigyan na po namin kayo. Congressman Erwin Tulfo. Mr. Chair, kahit anong pilit natin na magsalita, hindi ko magsasalita ito mga ito. Hayaan na lang ho natin itong dalawang deponent, itong testigo na sumurrender ang magpapatotoo. Actually, Mr. Chair, malinaw pa sa sikat ng araw, nilakad nila, inoperate nila, number 1, mga taga-pogo yun, so maraming pera. Number 2, alam na alam nila pag mga Chinese, areglo, lalo na mga Chinese national. Number 3, alam nila na takot ito mga Chinese national ito, mag-aareglo. So kakasuhan natin, aaregluhin tayo. Ganun naman ho eh. Ang dami na ho ngayon mga nasa pogo worker, ang laging hinuhuli, pero di areglo. Alam din ng BI yan, Bureau of Immigration. Kaya nga ho yung lakad na yon, 2 birds with 1 stone. May accomplishment tayo, may nahuli tayong baril, meron tayong human trafficking. Number 2, aareglo ito. Mas malaki pala, yung nadatnan nila na pera doon. 27 million, yung areglo, 5 million, 4 million. Mas malaki, 27 million. Dito na lang tayo dahil hindi magsasalita. They thought all the while na hindi magsusumbong, hindi makakarating sa mga otoridad yung ginawa nila sa mga Chinese. Kung tutusin kasi, human trafficking, sila-sila lang yun, Mr. Chair. Wala namang involved na Pilipino paihan doon eh. Puro mga foreigner, Vietnamese, Thailander, Chinese, Korean. Ang kliyente ay mga pogo worker din ng mga Chinese. Kung titignan mo, wala nang pakialam tayo doon dahil sila lang yun. Kung mag-import man sila ng babae, magpapasok sila ng babae, mga foreigner from Vietnam, from Thailand, from China. Tapos ang kliyente, mga Chinese, mga pogo worker. Pero trinabaho pa rin, Mr. Chair, because alam nila na aareglo. Yung lakad na yon, sa totoo lang, alam nila na lakad di areglo. So, pwedeng ibangketa yung kaso. So, they took the chance, Mr. Chair, kunwari baril, kunwari human trafficking. In reality, nasa utak nila na merong areglo ito. Fortunately, numadat na nila doon 27 or so million pesos ang pera. Sinabi na rin ng mga deponent ng kanilang mga asset na nasa harapan niyo ho ngayon, yung mga nakatakip ang mukha, sumurrender ho ito dahil natakot at pati sila ay makakasuhan. Siguro na konsensya na rin itong dalawang ito, magsasalita na mamaya. So, why don't we just listen to these two na sinasabi ko? Because tama po yung sinasabi ko. Lakad, areglo, yung kanila, or bangketa kung tawagin sa police language,
ibabangketa ang kaso because mag-aareglo ito. Fortunately for them, may pera doon, 27 million. Hindi lang alam ng mga deponent kung magkano. Pero alam nila, simula doon sa DSOU head, pati sa mga bataan niya, may pera doon. So, na timing. Ang lakad na naman, sir, aaregluhin eh. Hindi na areglo, mas malaki pala yung nakita nila sa Kahadero, 27 million. Bakit pa tayo magpapaareglo? Diretso na natin ito, hindi magsasalita. Pa-deport natin sa BI. Walang kaso, period. Mr. Chair, we're wasting our time. Pinagbibigyan mo, I'm listening kanina, I was listening kanina. You've been giving the opportunity to be nice, etc., etc. Pero we're wasting our time. Our good lawmakers here have other things to do in their offices. Why don't we just go directly to these two deponents to tell us what happened? What happened, Mr. Chair? Alam po nila na may pera doon. Sinabihan ho sila in advance. Kalokohan yung wala kaming alam, nilakad lang namin, good service. That's a lot of crap, Mr. Chair. Yeah. So that's all I can say, Mr. Chair. Yeah, in the spirit of fairness, no, and in spite of the fact that we have all the voluminous evidences before us, still binibigyan natin sila ng pagkakataon kasi masyado nang nawawasak yung image ng I hope you don't mind, no, with all due respect with Congressman Erwin Tulfo. I know where you're coming from dahil you've been through that for the longest time of your life dealing with all these scalawags, and I respect your Mr. feeling. Chair, I mean, I'm not saying the entire organization. Mm. There's like about 10%. Kahit sino naman naging chief PNP are saying na hindi naman lahat ng police. We have ranking officers here, generals na I know they really earned their rank. I know they want to change the system. Binabago ng leadership, binabago natin. That's why we're here because of in aid of legislation. Unfortunately, merong 10% or less than 10% ng mga buang. O yun ang nakakasira sa imahe. Kaya minsan sometimes, my dad was also a police officer. My dad was in the Philippine Constabulary during his time in the 60s, 70s. The same problem. Merong 10% ng mga buang na miyembro ng PC. Kaya minsan sinasabi ng tatay ko, ano ka ba? Ayaw niya na raw sabihin na PC siya dahil nahihiya siya. Which is true. So kagaya nito mga loko-loko na ito, nasisira yung mga magagandang imahe ng mga they're trying to build right now itong mga senior officers, Mr. Chair. That's all I can say. Thank you so much. 1 minute suspension, technical problem.